Ang layo ng gate namin. Hi! We're now here in Zayed International Airport. You're excited to ride the airplane? Yes. Oh my G! Hi! Dito na kami sa boarding gate. So, share ko lang yung experience namin sa check-in. So, we're flying with Lufthansa. Pero yung Lufthansa daw is ka-tie up niya ang Etihad Airways. So, ang plane talaga na sasakyan namin is Etihad Airways. So, actually, sobrang hirap talaga nung pag-i-impake kasi ang dami talaga namin gamit. Hi! So, total kami ng 8 baggages. Tapos, strict talaga sila na 2 lang baggages kahit na yung isang baggage is less than 23. So, ang allowance namin is 23 baggages for each. Meron kaming box na 13 kg lang siya. So, I was expecting na pagbibigyan nila kami na i-check-in yung isang carry-on bag, yung isang hand carry bag. But unfortunately, hindi pwede. Very strict sila. So, advice lang, i-maximize nyo talaga yung 23 kasi hindi sila magpapa-check-in ng extra. Maximum of 2 baggages lang. Dahil yun lang ang allowance. Kasi naranasan namin dati sa SG Air nung papuntang Pilipinas from Dubai to Philippines. Pumapayag sila na magdagdag pa kung hindi pa nare-reach yung allowance. So, kung 23, hindi mo siya na-maximize, halimbawa, yung isa 13, so meron ka pang 10 kg, pwede ka pang magdagdag ng isa pang baggage, okay lang sa kanila, sa SG Air noon. Pero ito, yun nga, in-expect ko na magiging ganun, pero unfortunately, hindi. Kaya sobrang dami namin, hand-carry. Sobrang, syempre, tapos with 2 kids, so medyo hassle siya. Medyo muntik nang ma-overweight yung aming hand-carry. Pero nagawa naman ng paraan. So, nilabas ko na lang yung isang mabigat na winter jacket. Nakalusot naman. Kaya, thank God. Okay na. Nandito na kami sa boarding area. Just waiting. It's 12:40. So, ang boarding namin is 1:50 yata. 1:50. So, meron pa kaming 1 hour to wait. So, handa na ba kami? Sa 27 hours flight with 2 layover. So, from Abu Dhabi to Munich, Germany, and then from Munich to Toronto, then Toronto to London. Tatay! Are you excited to ride the plane? No. So, first ride from Abu Dhabi to Munich. So, tingnan natin kung ano yung mga pa-freebies ng Etihad Airways. Ayan, check natin kung ano nasa loob. Okay, so sa loob ng bag, may eye cover, earplugs, hand cream, at syempre, hindi pwedeng mawala ang blanket. Ladies and gentlemen, very good morning to you. Dahil mahaba pang flight, tulog muna tayo mga moms. At syempre, ito na yung pinaka-favorite nating part sa biyahe, di ba? Yung meals on board. So for this flight, ang choices nila are vegetarian, chicken, and beef. So syempre, since 4 naman kami, pinili na namin lahat para lahat matikman natin. So una, itong vegetarian, wala naman talaga siyang vegetable, French toast lang at saka mixed berries na jam. Pero masarap siya, sobra. And then, lahat naman pare-pareho lang ng sides. May croissant, mixed fruits, dessert, and your choice of drinks.
So, it can be coffee, tea, or juice, at saka meron pang extra water. So, yung next naman, ito naman yung beef. Meron siyang sausage, baked potatoes, at saka omelette. And then, for the chicken, sausage din siya with omelette and hash brown. Tapos may kasama rin yata siyang parang pork and beans. 11 degrees daw sa Munich ngayon. Kaya, oh my gosh, lamig. Nag-adventure kami. Liz! Liz! Warner Brothers. Squid Game. Games. Cards. Okay, and there's something else inside. Passport holder. Oh, nice. It can be a passport holder or just pocket. Great. Now, this is Air Canada naman from Munich to Toronto. So, anong freebies nila? Pillow and blanket. Yun lang. It's a game. Tic-tac-toe. Red dessert. I don't know what. I don't know what. This is pasta. This is yum. Hi. Hi, Kiyo! Welcome to Toronto! We're in Canada now. Hi! Bilis! Ang mahal. Ang mahal ng kain. Masanay na sa mahal na pagkain. Ang mahal! Bagay airport naman to. Kaya mahal sa dati. Hello po. So, kwento ko na lang yung nangyari from Toronto hanggang sa makarating kami ng London. Since nung pagdating namin ng Toronto, limited lang yung time namin para tapusin lahat. So, meron kaming 5 hours na layover sa Toronto bago yung flight namin papuntang London, Ontario. Medyo mahirap mag-video, lalo nung nasa immigration na kami kasi nga syempre bawal. At saka may bit-bit pa kami mga bata. And may mga hand-carry luggages kami. Medyo swabe naman yung sa immigration namin. Okay naman siya. Wala ako masyadong pinakitang documents, certificate of permanent residency for the 4 of us. Tapos, yung passport namin. So, yun lang, basically. And then, nung binigay na namin yung sa immigration officer, pinaupo muna kami for them to check everything. Tapos, afterwards, mga ilang minutes lang, siguro mga 5 or 10 minutes,
tinawag na kami and then they asked us to sign sa COPR and then yun lang. Tinanong lang kung saan kami mag-stay. So, we stayed in Airbnb for 2 weeks. So, yun lang in-inform namin and then they gave us a paper para by the time na meron na kaming apartment or permanent accommodation, i-fill out lang namin yung form na yon and then we will send it to the IRCC. So, pwede siyang online, pwede rin siyang through fax, at pwede ring mail. So, that is for the PR card. So, pag meron na kaming permanent address, doon nila isi-send yung PR card namin. Tapos after noon, sinabihan nila kami na pumunta sa isang cubicle or isang area doon kung saan binigyan kami ng checklist, kung ano yung mga relevant things na dapat namin ma-accomplish for the next few days namin upon arrival. So, doon din sa airport, doon mismo nagawa na namin yung aming SIN. Okay, yung security identification number. So, at least, isa sa mga checklist na checkan na namin. Okay na yung sa SIN. Kasi importante yon sa pag-file ng tax at saka sa iba't iba pang mga legal documents. So, it's something na very relevant as a newcomer. In fairness naman, yung 5 hours, very enough naman siya. Sabi kasi nila, sa Toronto daw, isa sa pinaka-busy na airport. Medyo natakot nga ako kasi 5 hours lang layover namin. Eh sabi nila, kailangan daw doon ng at least mga 8 hours and above para lang to be sure na maging okay lahat, maging smooth yung flow ng pagpunta sa immigration. Halimbawa, may nakita sa mga baggage nyo na questionable or anything, at least meron ka pa kayong time to settle it. Like, yung nangyari sa brother ko, yung nag-migrate sila ng family niya, kinwestiyon yung milk powder. Hindi nila kinip sa original niya na can kasi nga para to save space. So, tinransfer nila sa isang transparent na container. So, nung nakita yata siya sa scanner or sa x-ray, na-question siya. So, medyo ilang time din yung na-spend nila para doon to prove na milk lang siya, hindi siya something else. So, yung sa amin, yung sa milk ng mga bata, though medyo siya talaga, space consuming, kinip pa rin namin siya sa original package para lang wala ng question. So, at least lesson learned from my brother's experience. And then, after nung SIN, dumiretso na kami sa may isa pang security kang dadaanan eh. I'm not sure what is it called. Doon naman, tiningnan ulit yung passport namin and then tinanong kung magkano yung pera na dala namin. So, lahat ng pera namin ay binitbit namin ng cash. So, nasa hand carry bag ko lang siya all throughout the journey. Medyo risky pero ganun yung suggestion sa amin nung brother ko at yung sister-in-law ko. Though may option naman kayo to open a bank account sa Canada habang wala pa kayo sa Canada. So, possible yon, pwede nyo yung gawin. But for us, personally, yun yung naging strategy. So, dun sa security check na yun, binigyan nila kami ng form. Madali lang naman siya. So, instructionan ka rin niya kung meron kang mga doubts or mga hindi maintindihan. Instructionan ka niya kung paano siya i-fill upan. Tapos, yun lang. Dineclare lang namin lahat ng dala namin. And then, tinanong nila, what else are you bringing? Kasi nga, naging issue na siya dun sa brother ko dati. So, sinabi ko na may dala kaming milk powder, which is hindi na nila sinilip. And then, yun, tapos na. After nun, tuloy-tuloy na kami sa connecting flight namin. So, ayun na nga. So, nandun na kami sa plane, tapos biglang nag-announce na we have to wait for another 10 to 15 minutes bago daw mag-take off yung plane kasi meron daw person with disability na kailangan nilang bigyan ng time to get on the plane. And then, nung matapos yung waiting time na yun, bigla na naman nag-announce na for us to get off the plane kasi upon checking daw yung isang engine, nakita daw na may umuusok. So, pinababa kami ng plane. So, syempre, iba na yung kaba ko. Tapos, iniisip ko,
if ever na pabalikin nila kami sa plane, ayoko nang bumalik kasi iba na yung nararamdaman ko talaga na parang hindi siya tama na sumakay pa kami dun sa plane na yun. Ayun, so bumaba kami, naghintay na naman kami ng mga announcements hanggang sa delay ng another 10 minutes, then after 10 minutes, delay na naman ng another 20 minutes, yung mga ganun. Dumating pa yung fire department nila, chinek pa kung may sunog. Apparently, sabi nila, hindi siya apoy, hindi siya sunog. Basta parang nagka-problem lang yung engine. So, eventually, they have to cancel the flight. At yun yung Toronto to London na sa by plane, it's 47 minutes lang. And then by road is about siguro 1.5 hours to 2 hours, depende kung private car or public bus. So, sobrang na-stress na kami kasi more than 24 hours na kami nagta-travel. Kung kami nga pagod na, kami ng asawa ko, how much more yung mga kids. Kaya nakadagdag ng stress namin kasi naawa kami sa kanila. Nung in-announce na delayed yung flight, we were instructed to go to basta isang counter for us to get our voucher. So, bibigyan nila kami ng hotel voucher. So, para makatulog kami kasi nung time na yon hindi pa nila alam kung kailan nila marirebook yung flight. And then, food voucher na pwede namin gamitin sa stores within the airport. So, that's around, I think, $70 for all. Buti na lang napansin nung isang ground attendant na meron kaming kids, so pinauna nila kami sa pila. So, upon getting the voucher, buwaba na kami. Tapos, doon lang kami naka-receive ng notification na yung nirebook nilang flight is after 2 days pa. And London is just 2 hours away from Toronto. So, naisip namin, why would we wait for another 2 days na sobrang pagod na kami, sobrang stress na. Tapos, wala rin kasiguraduhan yung aming hotel. Kasi 1 night lang yung nabigay sa aming voucher. Kasi during that time nga, hindi pa nare-rebook. So, lumapit kami sa isang counter doon. Parang baggage counter siya actually. Tapos, tinanong namin yung concern namin. Tapos, actually, surprise sila. Nag-suggest siya na mag-public transportation na lang kami. Tapos, sabi ko, paano yung mga baggages? Yung mga baggages kasi nandun pa sa Toronto. The man was kind enough to offer us. Sabi niya, okay, I'll do one thing for you. Give me your address at ipapadala namin lahat ng mga baggages niyo doon sa Airbnb niyo. So, sobrang after all those things na nangyari, praise God talaga na there are still people na pinapadala ni Lord para maging angels in disguise. Kasi syempre, mahirap yung ganong klaseng stress. Lalo na hindi lang kayo yung nakakaranas, kundi syempre yung mga bata kasi nakakaawa. So, ayun, ang laking burden na nakuha sa amin yun na at least yung mga baggages is ipapadala na nila sa Airbnb namin. So, ayun, dinasettle na yun. So, pumunta na kami sa hotel, nagpahinga. Meron ding voucher na binigay sa amin for the hotel. So, nakapag-breakfast kami ng maayos. Tapos, actually, yung voucher na binigay sa amin sa hotel is medyo kulang doon sa gusto naming orderin. Kasi tinanong ko, kasama ba yung coffee doon sa voucher? Actually, hindi. Pero binigay na sa amin. Tapos, yung sa drinks din ng mga kids and all. Basta marami siyang freebies na binigay sa amin. So, sobrang nakakatuwa pa rin. After all those na pinagdaanan namin nung gabi. And then, nung kinabukasan, ang problem na lang namin is paano mag-travel from Toronto to London. Hindi pa kami marunong mag-public transportation. So, wala pa talaga kaming idea kasi malay ba naman namin na mangyayari yun. So, I started calling some friends. So, meron akong mga kakilala na kinontak. Buti na lang, yung pinsan ng isa sa mga best friends ko. We've been in contact na nung mga past few weeks, few months before kami nag-fly. So, kinontak ko siya, tinanong ko anong possible na pwede namin gawin, and sinuggest nga niya yung Flixbus, at saka yung mga public transportation. Kasi meron daw na dumadaan doon na mismo sa airport. Kaso, nung time na yun talaga, parang tulog ko yung utak ko, hindi ko alam kung
paano ko aalamin yung way, hindi rin niya masyadong alam to book or para mag-avail ng ticket. Unfortunately, on the way sila to somewhere, so hindi nila kami mahahatid. Which is I understood naman kasi meron silang prior commitment. And then we contacted yung isa sa mga elementary classmate ko at saka naging workmate ng asawa ko. So, small world, diba? So, nasa Toronto din sila and shout out sa Team Abanto. So, nag-offer sila ng ride na ihahatid nila kami from Toronto to London. So, sobrang blessed kami for these people na nagiging emotional ako. Na, yun nga, yung mga pinapadala ni Lord na kahit may mga pinagdadaan ng pagsubok, may mga bawi pa rin talaga si Lord, diba? Wala talagang hindi nalalampasan. Basta, yun, magtitiwala ka lang sa ipapadalang sagot ni Lord para sa'yo. So, sobrang thankful namin for all those people na grabe yung support sa amin. Kahit yung emotional, spiritual support, sobrang laking bagay yun sa amin. Lalo na alam namin na yung mga tao na naiwan namin sa Abu Dhabi, they are praying for us continuously. And sila yung mga prayer warriors namin na nagpapalakas din ng ng loob namin. Ano ba yun? Matagi emotional. Sharing. Ayun, so eventually, nakarating kami sa aming Airbnb. By the time na dumating kami sa Airbnb namin, nandun na yung mga baggages. So, nakakatuwa at nagawa ng paraan na naging swabe pa rin. Kahit na medyo may mga hassles na dumaan. Pero, ayun nga, tiwala lang. Kasi ganun talaga. Pag nag-uumpisa, diba, maraming mga challenges. But the good thing is, you keep the faith. And padayon lang, diba? Padayon. Kasi, it's for the future of the family and especially for the kids, diba? So, ayun, we are here in Canada. Actually, late na yung upload kasi we've been so busy na mag-asikaso ng mga bagay-bagay. Mag-upload na lang ulit kami ng iba pang mga updates and we hope na makatulong itong video na to others na newcomers din, ay yung mga magta-travel pa lang. Good luck. May God be with you in your journey. And dasal lang palagi at magtiwala at napakalaking bagay ang proper planning. Yan, proper planning talaga. And research, things like this. And huwag mahihiyang magtanong. Okay lang yan. Okay lang na hindi mo alam lahat. Kasi lahat naman na nagsisimula is talagang walang idea sa mga bagay-bagay. So, ask questions. There's no problem about that. And samahan ng matinding dasal. So, yun lang po. Sana nakatulong yung video na to. Thank you so much for watching. Sana po mag-subscribe kayo. And kung may mga tanong po kayo, I'll try my best to answer them. Comment down below. Okay? Bye! Salamat! Until next ganap!